Paano kung sa mismong araw ng paghuhukom ay bigla mong matuklasan na hindi pala sapat ang lahat ng ginawa mo upang maligtas? Paano kung marami pala ang naniniwala na sila ay ligtas ngunit hindi naman iyon ang sinasabi ng Biblia? Ang tanong na ito ay maaring magbago ng paraan ng iyong pamumuhay simula ngayon. Dahil ayon sa banal na kasulatan, may mga tiyak na uri ng tao na tatanggap ng buhay na walang hanggan. At ang mas nakakagulat ay hindi lahat ng taong nagsasabing sila ay naniniwala sa Diyos ay kabilang sa kanila. Sa buong mundo, milyong-milyong tao ang nagsisimba at nagdarasal araw-araw. Maraming tao ang nagsasabing mahal nila ang Diyos at sinusunod nila ang kanyang kalooban. Ngunit may isang mahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan. Ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa relihiyon o mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay malinaw na ipinaliwanag sa Biblia kung sino lamang ang tunay na makakatanggap nito. Makikita natin ito sa isang napakalakas na pangako ng Diyos sa banal na kasulatan. John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa buong mundo at handa siyang iligtas ang sinuman na lalapit sa Kanya. Ngunit ipinapakita rin nito na ang tunay na kaligtasan ay para sa mga taong may tunay na pananampalataya kay Kristo. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pag-subscribe ninyo ay malaking tulong upang mas marami pang tao ang makarinig ng mensahe ng Diyos. Maaring ang pag-share ninyo ng video na ito ay maging daan upang may isang taong muling makahanap ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin ang puso at buhay ng bawat tao. Kaya samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. Sa video na ito ating pag-aaralan ang 8 uri ng tao na maliligtas ayon sa Biblia. Habang pinapakinggan mo ang bawat bahagi nito, tanungin mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay kabilang sa mga taong ito. Ang mensaheng ito ay hindi lamang kaalaman, kundi paanyaya upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Buksan natin ang ating puso at hayaan nating magsalita ang banal na kasulatan sa ating buhay. Maaaring sa mga susunod na minuto ay matuklasan mo ang isang katotohanang magbabago sa iyong pananampalataya magpakailanman. Una, ang mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa maraming pahina ng Biblia paulit-ulit na ipinapakita ang kahalagahan ng pananampalataya sa relasyon ng tao sa Diyos. Ito ang pundasyon ng isang buhay na nakasentro sa Panginoon. Hindi sapat na kilalanin lamang siya sa salita o tradisyon. Kailangan ng pananalig na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Ito ang uri ng pananalig na nagtutulak sa isang tao na magtiwala sa Diyos sa bawat sandali ng buhay. Ang ganitong pananalig ay hindi lamang nakikita sa mga salita kundi sa paraan ng pamumuhay. Ang isang pusong nagtitiwala sa Diyos ay unti-unting nagiging mapagpakumbaba at masunurin. Nagkakaroon ng pagnanais na sundin ang mga utos ng Panginoon. Nagiging mas maingat sa mga desisyon at kilos sa araw-araw. Dahil nauunawaan ng taong may pananalig na ang bawat hakbang ay nakikita ng Diyos. Kapag ang isang tao ay may ganitong uri ng pananalig, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang dating takot ay napapalitan ng pag-asa. Ang dating pagkalito ay napapalitan ng pagtitiwala sa plano ng Diyos. Unti-unti niyang hinahayaan ang salita ng Panginoon na gumabay sa kanyang mga desisyon. Dahil dito nagiging malinaw sa kanya na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mundong ito, kundi tungkol sa walang hanggang layunin ng Diyos. Isang malinaw na paalala tungkol dito ang matatagpuan sa banal na kasulatan, Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ay pagtitiwala kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito ang matibay na paniniwala na ang Panginoon ay kumikilos kahit sa mga bagay na hindi kayang makita ng ating mga mata. Kapag ang puso ng isang tao ay nakaugat sa ganitong pagtitiwala, nagiging matatag siya sa gitna ng pagsubok. Hindi siya agad nawawalan ng pag-asa kapag may problema. Sa halip lalo siyang lumalapit sa Diyos sa panalangin.
Natututo siyang maghintay sa tamang panahon ng Panginoon dahil alam niya na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Ang taong may ganitong uri ng pananampalataya ay patuloy na hinuhubog ng salita ng Diyos. Pinipili niyang sundin ang kalooban ng Panginoon kahit mahirap ang landas. Nagtitiwala siya na ang Diyos ang gumagabay sa kanyang buhay. Ang ganitong pananalig ang nagiging daan upang maranasan ang tunay na kaligtasan. At ayon sa Biblia, ang mga pusong nagtitiwala sa Diyos ng buong buo ay kabilang sa mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, ang mga taong nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Isa sa pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang paanyaya ng Diyos sa tao na magsisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad gamit ang mga salita. Ito ay isang malalim na pagbabago ng puso at isipan. Ito ay desisyon na talikuran ang maling pamumuhay at lumakad sa landas na nais ng Diyos. Ang taong handang magsisi ay nagpapakita ng tunay na pagnanais na magbago sa harap ng Panginoon. Sa buhay ng bawat tao, dumarating ang mga sandali na nagkakamali tayo at nalilihis sa tamang landas. May mga pagkakataon na nadadala tayo ng tukso at kahinaan ng laman, ngunit hindi isinasara ng Diyos ang kanyang pintuan sa mga nagkasala. Sa halip, patuloy niya tayong tinatawag upang bumalik sa Kanya. Ang pusong marunong magpakumbaba at umamin ng pagkakamali ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagpasiyang magsisi, nagsisimula ang isang bagong paglalakbay sa kanyang buhay. Hindi man agad maging perpekto ang kanyang pagbabago. Patuloy siyang lumalapit sa Diyos upang humingi ng lakas. Unti-unti niyang iniiwan ang mga dating gawain na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang dating landas ng kasalanan ay pinapalitan ng landas ng katuwiran. Sa bawat araw natututo siyang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isang malinaw na paalala tungkol dito ang mababasa sa banal na kasulatan. Acts 3 verse 19. Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagsisisi ay daan upang mapatawad ang kasalanan ng tao. Kapag ang isang tao ay tunay na nagsisi, binubura ng Diyos ang kanyang mga kasalanan at binibigyan siya ng bagong simula. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sandaling emosyon o panghihinayang. Ito ay desisyon na iwan ang dating pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang taong nagsisisi ay nagsisimulang maghanap ng paraan upang sundin ang kalooban ng Panginoon. Unti-unti niyang iniiwasan ang mga gawain na naglalayo sa kanya sa Diyos. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng tunay na pagbabago sa kanyang puso at pagkatao. Kapag ang isang tao ay patuloy na lumalapit sa Diyos, na may pusong nagsisisi, nararanasan niya ang awa at habag ng Panginoon. Hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang kapatawaran sa mga lumalapit sa Kanya nang may pagpapakumbaba. Ang Kanyang biyaya ay sapat upang linisin ang anumang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong marunong magsisi ay may pag-asa sa kaligtasan. Ayon sa Biblia, ang pusong handang magbago at bumalik sa Diyos ay kabilang sa mga tatanggap ng Kanyang awa at buhay na walang hanggan. Ikatlo, ang mga taong sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Sa pananaw ng Biblia, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay makikita sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi lamang sapat na kilalanin ng Diyos sa salita o panalangin. Ang tunay na pananampalataya ay nahahayag sa mga gawa at sa paraan ng pamumuhay ng isang tao. Kapag ang puso ay nakatuon sa Panginoon, nagkakaroon ng pagnanais na sundin ang Kanyang mga utos. Ang ganitong pamumuhay ay nagpapakita ng paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagsisimula sa pakikinig sa Kanyang salita. Kapag ang isang tao ay naglalaan ng panahon upang basahin at pag-aralan ng Biblia, mas nauunawaan niya ang nais ng Panginoon. Unti-unti niyang natutuklasan kung paano mamuhay ng matuwid at makadiyos. Nagiging malinaw sa kanya kung alin ang tama at alin ang dapat iwasan. Sa ganitong paraan, nagiging gabay ang salita ng Diyos sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Maraming tao ang nagsasabi na sila ay naniniwala sa Diyos ngunit hindi naman sinusunod ang Kanyang mga utos. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa karunungan ng Diyos higit sa sariling kagustuhan. Ito ay pagpili na sundin ang tama kahit mahirap o hindi popular sa mundo.
Sa ganitong paraan na ipapakita ng tao ang kanyang katapatan sa Diyos. Isang mahalagang paalala tungkol dito ang matatagpuan sa banal na kasulatan. Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ipinapakita ng talatang ito na hindi sapat ang pagtawag sa Panginoon kung walang kasamang pagsunod sa kanyang kalooban. Ang tunay na makapapasok sa kaharian ng langit ay ang mga taong gumagawa ng nais ng Ama sa langit. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging madali dahil may mga tukso at hamon sa mundo. May mga pagkakataon na kailangang isantabi ng tao ang sariling kagustuhan upang sundin ang tama. Ngunit sa bawat hakbang ng pagsunod, nararanasan ang gabay at pagpapala ng Panginoon. Unti-unti ring nahuhubog ang puso upang maging mas malapit sa Kanya. Sa ganitong proseso, lumalalim ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang mga taong pinipiling sumunod sa kalooban ng Diyos ay patuloy na ginagabayan ng Kanyang salita. Hinahanap nila ang karunungan ng Biblia sa bawat desisyon sa buhay. Nagiging bahagi ng kanilang pang-araw, araw na pamumuhay ang paggawa ng tama at makatarungan. Sa pamamagitan nito, na ipapakita nila ang kanilang katapatan sa Panginoon. At ayon sa Biblia, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay kabilang sa mga may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ika-4, ang mga taong nagpapatawad at may pusong maawain sa kapwa. Sa maraming pagkakataon sa buhay, ang tao ay nasasaktan dahil sa mga pagkakamali ng kapwa. May mga sugat na hindi agad nawawala dahil sa masasakit na salita o gawa. Gayunpaman, ang Biblia ay nagtuturo ng isang landas na taliwas sa natural na reaksyon ng tao. Sa halip na magkimkim ng galit, hinihikayat tayo ng Diyos na magpatawad. Ang pagpapatawad ay tanda ng pusong hinubog ng pag-ibig at awa ng Panginoon. Isipin mo kung gaano kalaking kapayapaan ang dumarating sa damdamin ng taong marunong magbitaw ng sama ng loob. Hindi na niya pinapasan ang mabigat na galit na matagal nang nagpapahirap sa kanyang kalooban. Unti-unti napapalitan ng katahimikan ang mga alaala ng sakit. Sa ganitong paraan, nagiging mas magaan ang kanyang paglakad sa buhay. Ang kalayaang ito ay isa sa mga biyayang nagmumula sa pagsunod sa aral ng Diyos. May malinaw na paalala ang banal na kasulatan tungkol sa ganitong uri ng puso. Matthew 5 verse 7, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Ipinapakita ng talatang ito na ang taong maawain ay makakatanggap din ng awa mula sa Diyos. Kapag ang isang tao ay nagpapakita ng habag sa kapwa, nagiging bukas din siya sa biyaya ng Panginoon. Hindi madaling gawin ng pagpapatawad, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan ng iba. Gayunpaman, ipinapaalala ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Kung paanong tinatanggap natin ang kapatawaran mula sa Panginoon, ganito rin ang inaasahan niyang ipakita natin sa kapwa. Sa bawat pagkakataon na pinipili ng tao ang habag kaysa galit, unti-unting nahuhubog ang kanyang pagkatao. Dito nagsisimulang makita ang tunay na pagbabago sa kanyang puso. Ang pagiging mahabagin ay nagdudulot din ng mabuting impluensya sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapag nakikita ng iba ang kabutihan at pag-unawa na ating ipinapakita, sila rin ay natutong magbago. Nagiging daan ito upang kumalat ang kapayapaan sa loob ng pamilya at komunidad. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang isang tao ng pag-ibig ng Diyos. Ang ganitong pamumuhay ay nagbibigay liwanag sa mundong madalas puno ng galit at hidwaan. Ang buhay ng taong marunong magpatawad ay nagiging patunay ng kabutihan ng Diyos. Sa kanyang mga kilos, nakikita ng iba ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Ang habag na kanyang ipinapakita ay nagiging liwanag para sa mga taong nasa paligid niya. Dahil dito, mas lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos. Ayon sa Biblia, ang mga pusong marunong magpakita ng awa at kapatawaran ay kabilang sa mga tatanggap ng dakilang awa ng Diyos sa walang hanggang buhay. Ikalima, ang mga taong nananatiling tapat sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Sa paglalakbay ng buhay, hindi maiiwasan ang mga panahon ng hirap at pagdurusa. May mga sandali na tila tahimik ang langit at mabigat ang bawat hakbang. Sa ganitong mga pagkakataon na susubok ang tunay na pananalig ng tao sa Diyos. Ang iba ay madaling panghinaan ng loob kapag dumating ang problema. Ngunit may mga taong pinipiling manatiling matatag at patuloy na kumapit sa Panginoon. Ang katapatan sa Diyos ay hindi lamang nasusukat kapag maayos ang lahat ng bagay.
Mas malinaw itong nakikita kapag ang tao ay dumaraan sa matitinding pagsubok. Sa gitna ng kahirapan, pinipili pa rin niyang manalangin at magtiwala sa Diyos. Hindi niya hinahayaan na sirain ng problema ang kanyang pananalig. Sa halip lalo siyang lumalapit sa Panginoon upang humingi ng lakas at gabay. May mga pagkakataon na ang pagsubok ay dumarating ng sunod-sunod at tila walang katapusan. Sa ganitong mga sandali, madaling matukso ang tao na sumuko o magtanong kung nasaan ang Diyos. Ngunit ang mga pusong matatag ay patuloy na naghahanap ng pag-asa sa Kanya. Sa bawat araw, pinipili nilang magtiwala sa kabila ng hindi malinaw na sitwasyon. Ang ganitong uri ng pagtitiis ay nagpapakita ng malalim na pananalig sa Panginoon. Isang makapangyarihang paalala ang mababasa sa banal na kasulatan tungkol sa ganitong uri ng katapatan. Revelation 2 verse 10, "Be faithful until death, and I will give you the crown of life." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay nagbibigay ng dakilang gantimpala sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Ang korona ng buhay ay simbolo ng walang hanggang gantimpala para sa mga hindi bumitaw sa kanilang pananampalataya. Ang mga pagsubok sa buhay ay maaring maging daan upang mas tumibay ang relasyon ng tao sa Diyos. Sa bawat problema, natututo siyang magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Nauunawaan niya na may layunin ng Diyos kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Unti-unti ring nahuhubog ang kanyang pagkatao upang maging mas matatag at mapagtiwala. Sa ganitong paraan, nagiging mas malalim ang kanyang espiritual na buhay. Kapag pinili ng isang tao na manatiling tapat sa Diyos kahit sa gitna ng paghihirap, nagiging inspirasyon siya sa iba. Ang kanyang pagtitiis ay nagiging patunay ng tunay na pananampalataya. Nakikita ng mga tao sa kanyang buhay ang lakas na nagmumula sa Panginoon. Ang ganitong uri ng katapatan ay mahalaga sa mata ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang mga taong nananatiling tapat hanggang sa huli ay kabilang sa mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ika-6. Ang mga taong may malinis na puso at namumuhay sa kabanalan. Sa maraming bahagi ng Biblia, ipinapaalala na mahalaga sa Diyos ang kalinisan ng puso ng tao. Hindi lamang panlabas na anyo ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ang tunay na kalagayan ng kalooban. May mga taong nagmumukhang mabuti sa harap ng iba, ngunit may lihim na kasalanan sa loob ng kanilang puso. Ngunit ang tunay na kabanalan ay nagsisimula sa isang pusong tapat sa Diyos. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagpapakita ng paggalang sa presensya ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay nagsisikap mamuhay ng malinis, nagiging maingat siya sa kanyang mga iniisip at ginagawa. Pinipili niyang umiwas sa mga gawain na naglalayo sa kanya sa Diyos. Unti-unti niyang hinahayaan ang salita ng Panginoon na baguhin ang kanyang pagkatao. Ang dating mga gawin na hindi nakalulugod sa Diyos ay pinapalitan ng mga gawa ng kabutihan. Sa ganitong paraan, nahuhubog ang kanyang buhay ayon sa kabanalan. Ang malinis na puso ay hindi nangangahulugan ng pagiging perpekto ng isang tao. Sa halip, ito ay puso na patuloy na naghahangad na mamuhay ng tama sa harap ng Diyos. Kapag nagkakamali ang isang tao, agad siyang lumalapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. May pagnanais siyang maituwid ang kanyang landas at makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng tunay na pagnanais na maging malapit sa Panginoon. Isang mahalagang paalala tungkol dito ang mababasa sa banal na kasulatan. Matthew 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Ipinapakita ng talatang ito na ang kalinisan ng puso ay mahalaga upang maranasan ang presensya ng Diyos. Ang taong may dalisay na kalooban ay nagiging malapit sa Panginoon at sa kanyang kalooban. Ang pamumuhay na may kabanalan ay nangangailangan ng disiplina at patuloy na paglapit sa Diyos. Hindi ito isang bagay na natatamo sa isang iglap lamang. Ito ay proseso ng araw-araw na pagpili na sundin ang tama. Sa tulong ng panalangin at pag-aaral ng Biblia, lumalakas ang kakayahan ng tao na manatiling matuwid. Sa bawat hakbang patungo sa kabanalan, mas nagiging malinaw ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang isang pusong malinis ay nagiging liwanag sa mga taong nakapaligid dito. Sa kanyang pamumuhay, nakikita ng iba ang epekto ng salita ng Diyos. Ang kanyang mga kilos ay nagiging halimbawa ng kabutihan at katapatan. Sa ganitong paraan, nagiging patunay siya ng kapangyarihan ng pagbabago na nagmumula sa Panginoon. Ayon sa Biblia, ang mga taong nagsisikap mamuhay
na may malinis na puso at kabanalan ay kabilang sa mga tatanggap ng biyaya ng Diyos at ng buhay na walang hanggan. Ikapito, ang mga taong nagmamahal sa kapwa at namumuhay sa pag-ibig. Sa puso ng mga aral ng Biblia matatagpuan ang napakahalagang utos tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang magandang asal, kundi isang mahalagang utos mula sa Diyos. Ito ang uri ng pag-uugali na nagpapakita ng tunay na pagbabago ng puso. Kapag ang isang tao ay natutong magmahal ng tapat, nagiging malinaw ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pag-ibig, nagiging makabuluhan ang bawat relasyon sa kapwa. Ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay hindi nakabase sa pakinabang o kapalit. Ito ay kusang ibinibigay kahit walang inaasahang gantimpala. Kasama dito ang pag-unawa sa kahinaan ng ibang tao. May kahandaan na tumulong sa panahon ng pangangailangan. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang isang tao ng kabutihan at habag. Kapag ang pag-ibig ang nangingibabaw sa puso ng isang tao, nagiging mas mapayapa ang kanyang pakikitungo sa iba. Hindi siya madaling magkimkim ng galit o sama ng loob. Mas pinipili niyang magpakita ng kabutihan kahit sa mga taong hindi mabuti ang pakikitungo sa kanya. Sa ganitong paraan na ipapakita ang tunay na diwa ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Ang ganitong pag-uugali ay nagiging liwanag sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang makapangyarihang paalala tungkol dito ang mababasa sa banal na kasulatan. 1 John 4 verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. Ipinapakita ng talatang ito na ang pag-ibig ay bahagi ng tunay na pagkilala sa Diyos. Ang taong natutong magmahal ng kapwa ay nagpapakita na ang presensya ng Diyos ay kumikilos sa kanyang puso. Kapag ang pag-ibig ang nagiging gabay ng isang tao, nagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang paligid. Ang galit ay napapalitan ng pag-unawa. Ang hidwaan ay napapalitan ng pakikipagkasundo. Ang kabutihan ay nagiging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ganitong paraan, nagiging liwanag siya sa mundo na madalas puno ng alitan. Ang pamumuhay na may pag-ibig ay nagbubunga ng maraming kabutihan sa kapwa at sa sarili. Ang taong marunong magmahal ay nagiging pagpapala sa kanyang pamilya at komunidad. Sa kanyang mga kilos, nakikita ng iba ang kabutihan na nagmumula sa Diyos. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay mahalaga sa mata ng Panginoon. Ayon sa Biblia, ang mga taong namumuhay sa pag-ibig at kabutihan sa kapwa ay kabilang sa mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ikawalo, ang mga taong nananatiling matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Sa maraming bahagi ng Biblia, ipinapaalala na ang buhay ng pananampalataya ay isang mahabang paglalakbay. Hindi ito natatapos sa isang sandali lamang ng paniniwala. Ang tunay na pananalig ay nasusukat sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa buong buhay. May mga pagkakataon na ang tao ay haharap sa tukso at pagsubok na maaring magpahina ng loob. Ngunit ang mga nananatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang kinikilala ng Diyos. Sa paglipas ng panahon, may mga taong nagsisimula ng masigasig sa kanilang pananalig, ngunit unti-unting nawawala ang kanilang sigla. Ang iba ay naliligaw dahil sa mga alalahanin ng mundo. Ang iba naman ay napapagod sa mga pagsubok na kanilang dinaranas. Gayunpaman, may mga pusong patuloy na kumakapit sa Panginoon sa kabila ng lahat. Ang ganitong katatagan ay nagpapakita ng malalim na relasyon sa Diyos. Isang mahalagang paalala tungkol dito ang mababasa sa banal na kasulatan. Matthew 24 verse 13, But he who endures to the end shall be saved. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay para sa mga taong nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya hanggang sa wakas. Ang pagtitiis at katatagan ay mahalagang bahagi ng espiritual na paglalakbay. Ang pananatiling matatag sa pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na paglapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Biblia, lumalakas ang espiritual na buhay ng isang tao. Kapag ang puso ay patuloy na nakatuon sa Panginoon, nagkakaroon siya ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Hunti-unti rin niyang nauunawaan na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Sa ganitong paraan, tumitibay ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. May mga sandali na tila mahaba at mabigat ang daan ng pananampalataya. Sa gitna ng pagod at pangamba, mahalaga ang patuloy na pag-alala sa mga pangako ng Diyos. Ang kanyang mga salita
ang nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Sa bawat araw na pinipili ng isang tao na magtiwala, lalo pang tumitibay ang kanyang pananalig. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtitiyaga sa espiritual na buhay. Ang taong nananatiling matatag sa pananampalataya ay nagiging inspirasyon sa ibang tao. Nakikita sa kanyang buhay ang katapatan sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Ang kanyang pagtitiis ay nagiging patunay ng lakas na nagmumula sa Panginoon. Sa bawat araw pinipili niyang manatili sa landas na itinuro ng Diyos. Ang ganitong uri ng katapatan ay mahalaga sa mata ng Panginoon. Darating ang panahon na makikita ng bawat tao ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang lahat ng pagtitiis at pananatiling matatag sa pananampalataya ay may kahulugan sa kanyang harapan. Hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa mga pusong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ikasiyam, ang mga taong nagpapakumbaba at kumikilala sa Diyos bilang Panginoon ng kanilang buhay. Sa maraming bahagi ng Biblia makikita na ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang katangian sa harap ng Diyos. Ang taong marunong magpakumbaba ay kinikilala na hindi niya kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa buhay. Nauunawaan niya na ang tunay na kapangyarihan at karunungan ay nagmumula sa Panginoon. Dahil dito natututo siyang magtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang pusong mapagpakumbaba ay bukas sa paggabay at pagtutuwid ng Panginoon. Ang kayabangan ay madalas nagiging hadlang upang maranasan ng tao ang biyaya ng Diyos. Kapag ang isang tao ay puno ng pagmamataas, nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit ang isang mapagpakumbabang puso ay handang matuto at magbago. May kahandaan siyang aminin ang kanyang pagkukulang. Sa ganitong paraan, mas nagiging malapit siya sa Panginoon. Isang malinaw na paalala tungkol dito ang mababasa sa banal na kasulatan. James 4 verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ipinapakita ng talatang ito na ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay nagbubukas ng daan sa kanyang pagpapala. Kapag ang isang tao ay nagpapakumbaba, itinataas siya ng Diyos sa tamang panahon. Ang pusong mapagpakumbaba ay marunong ding kumilala sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya inaangkin ang lahat ng tagumpay para sa sarili. Sa halip kinikilala niya na ang bawat biyaya ay nagmumula sa Panginoon. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng pasasalamat at paggalang sa Diyos. Unti-unti rin itong binabago ang paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nakikita rin sa paraan ng pakikitungo sa kapwa. Ang isang taong may kababaang loob ay hindi naghahangad ng mataas na papuri mula sa iba. Mas pinipili niyang magbigay ng respeto at pag-unawa sa bawat tao na kanyang nakakasalamuha. Hindi niya itinuturing ang sarili na mas mataas kaysa sa iba. Sa halip nakikita niya ang halaga ng bawat tao sa mata ng Diyos. Kapag ang isang tao ay namumuhay, nang may pagpapakumbaba, nagiging mas maayos ang kanyang relasyon sa kapwa. Hindi siya naghahangad ng papuri o mataas na pagkilala mula sa iba. Mas pinipili niyang mamuhay ng tahimik at may paggalang sa bawat tao. Ang kanyang buhay ay nagiging halimbawa ng kababaang loob. Sa ganitong paraan na ipapakita ang tunay na karakter na kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay isa ring paraan upang manatiling malapit sa presensya ng Panginoon. Kapag ang puso ay handang magpasakop sa kanyang kalooban, nagiging malinaw ang direksyon ng buhay. Ang gabay ng Diyos ay mas madaling maramdaman sa pusong hindi mapagmataas. Sa bawat araw natututo ang tao na umasa sa karunungan ng Panginoon. Ayon sa Biblia, ang mga taong may pusong mapagpakumbaba at kumikilala sa Diyos bilang Panginoon ng kanilang buhay ay kabilang sa mga tatanggap ng kanyang biyaya at buhay na walang hanggan. Ika-10, ang mga taong nananatili sa salita ng Diyos at patuloy na namumuhay ayon sa kanyang katotohanan. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat na binabasa paminsan-minsan. Ito ay gabay ng buhay para sa mga taong nais lumakad sa tamang landas. Ang mga taong tunay na pinahahalagahan ang salita ng Diyos ay patuloy na naglalaan ng panahon upang pag-aralan ito. Sa pamamagitan ng mga aral ng banal na kasulatan, natututuhan nila ang kalooban ng Panginoon. Ang kanilang puso at isipan ay unti-unting nahuhubog ayon sa katotohanan ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nananatili sa salita ng Diyos, nagiging matatag ang kanyang pananampalataya. Ang mga aral ng Biblia ang nagiging gabay sa kanyang mga desisyon sa araw-araw.
Kapag nahaharap siya sa mga tukso o pagsubok, na alala niya ang mga pangako ng Panginoon. Ang katotohanan ng salita ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang manatili sa tama. Sa ganitong paraan nagiging matibay ang kanyang espiritual na buhay. Isang malinaw na paalala tungkol dito ang mababasa sa banal na kasulatan. John 8 verse 31, "If you continue in my word, then you are truly my disciples." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na tagasunod ni Kristo ay nananatili sa kanyang mga aral. Ang patuloy na pagsunod sa salita ng Diyos ay tanda ng isang pusong nakatalaga sa Panginoon. Ang pananatili sa salita ng Diyos ay nangangailangan ng disiplina at dedikasyon. Hindi sapat ang pakikinig lamang sa mga aral tuwing may pagkakataon. Kailangan itong isabuhay sa bawat bahagi ng buhay ng isang tao. Ang bawat aral ay nagiging gabay sa paraan ng pag-iisip at pagkilos. Sa ganitong paraan nagiging bahagi ng araw-araw na pamumuhay ang katotohanan ng Biblia. Habang ang isang tao ay patuloy na naglalakad ayon sa salita ng Diyos, nagiging malinaw ang direksyon ng kanyang buhay, mas nagiging matatag ang kanyang loob sa harap ng mga hamon ng mundo. Ang kanyang pamumuhay ay nagiging halimbawa ng katapatan sa Panginoon. Nakikita ng ibang tao ang epekto ng salita ng Diyos sa kanyang pagkatao. Dahil dito nagiging liwanag siya sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Ang mga pusong patuloy na kumakapit sa salita ng Diyos ay hindi madaling matangay ng maling aral o tukso ng mundo. Ang kanilang pundasyon ay nakatayo sa matibay na katotohanan ng banal na kasulatan. Sa bawat araw lalo nilang nakikilala ang karakter at kalooban ng Panginoon. Ang kanilang buhay ay nagiging patunay ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang mga taong nananatili sa kanyang salita at namumuhay ayon sa kanyang katotohanan ay kabilang sa mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung ngayon ang araw na haharap tayo sa harap ng Diyos, handa ba ang ating puso? Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa bawat isa sa atin, dahil darating ang araw na ang bawat buhay ay susuriin ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang mahalagang tanong ngayon ay kung tayo ba ay kabilang sa mga taong inilalarawan ng Biblia. Sa ating pag-aaral, nakita natin ang mga katangian ng mga taong may pag-asa sa kaligtasan ayon sa banal na kasulatan. Ito ay mga taong may tunay na pananampalataya sa Diyos, mga pusong marunong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon at namumuhay sa pag-ibig at kabanalan. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang kaalaman kundi paanyaya upang baguhin ang ating pamumuhay. Ang mensahe ng Biblia ay malinaw para sa bawat isa. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa tao upang lumapit sa Kanya. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang ating nakaraan. Ang mahalaga ay ang desisyon na lumakad sa landas na itinuturo ng Panginoon. Sa bawat araw na pinipili nating sundin ang Kanyang salita, mas nagiging malapit tayo sa Kanya. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-share ninyo ay maaring maging daan upang may isang taong makarinig ng mensahe ng pag-asa. Ang bawat pag-like at suporta ninyo ay tumutulong upang mas marami pang tao ang maabot ng mga aral ng Biblia. Sama-sama nating ipalaganap ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, mas marami pang buhay ang maaaring mabago. Habang nagtatapos ang video na ito, nais kong mag-iwan ng isang paalala sa inyong puso. Ang buhay ay mabilis lumipas, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang bawat araw ay pagkakataon upang piliin ang tamang landas. Ang bawat sandali ay paanyaya upang mas mapalapit sa Panginoon. Nawa ay patuloy nating hanapin ang Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban upang maranasan ang tunay na buhay na walang hanggan.